Mga kapanalig, isang mapagpalang gabi sa ating pong lahat at welcome sa ating programang The Word of God Reflection, The Word of God, Our Daily Guide. Mga kapanalig, nasa episode 3 na po tayo ngayon ng ating pong programa dito sa online podcast po natin at ganun din po yung programa na ito ay inyo rin pong mapapanood sa atin pong Facebook account, ang Sherwin Leonardo Officials. At sa gabing ito mga kapanalig, ang tema po natin sa ating pong programa sa loob po ng halos isang oras, natalakayan po natin ang kabutihan ng Diyos ay nananatili kahit sa gitna ng kawalan at sugat, mga kapanalig. Muli isang magandang gabi sa atin po lahat sa mga sulok ng Pilipinas, sa mga sulok ng mundo. Kayo nakikinig ngayon sa bahay man, sa trabaho o sa biyahe, maligayang pakikinig sa ating pong programang The Word of God Reflection, mga kapanalig. Samahan po ninyo ako sa ating pagninilay at sa ating pong pag-usapan sa ating pong tema ngayong gabi, mga kapanalig, na sa kabutihan ng Diyos, buhay na patotoo. Muli ako po si Reverend Sherwin Leonardo at sa loob ng halos isang oras, samahan ninyo ako sa pagninilay sa kwento at pakikinig ng mga totoong kwento ng biyaya at kabutihan ng Diyos at katapatan ng ating Diyos. Diyos na hindi nagkulang, Diyos na tapat at Diyos na mabuti sa lahat ng oras at panahon. Mga kapanalig, bago po tayo patuloy sa ating pong programa ngayong gabi, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang makapangyarihan na nasa langit, salamat po sa pagkakataong ito. Buksan ninyo po ang aming mga puso upang maramdaman namin ang iyong kabutihan sa gitna ng mga sugat at pagsubok. Ipakita ninyo po ang iyong kamay na gumagabay sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapanalig, muli isang mapagpalang oras po sa ating lahat, sa lahat po ng mga tagapagsubaybay po natin sa online radio, ganun din po sa ating podcast ngayong gabi, at ganun po sa ating Facebook account. At ang programang ito ay mapapanood rin po ninyo sa ating pong YouTube channel, ganun na Pagninilay TV. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, napakaganda po yung kabutihan ng Diyos dahil siya po ang tunay na dahilan kung bakit narito tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, madali nating sabihin sa sarili natin, napakabuti ng Diyos, mabuti ang Diyos kapag maganda ang takbo ng buhay natin. Pero paano kung ang kabutihan ng Diyos ay kailangan mong paniwalaan kahit wala kang nararamdaman? Kahit minsan may sakit ka, kahit may luha, kahit meron kang problema, mga kapatid, alalahanin po natin, napakabuti pa rin po ng Diyos sa buhay po natin. Sabi po sa awit 23:6, sa awit kabanata 23, talata 6, tiyak ng kabutihan at ang pag-ibig mo ay sa atin habang ako'y nabubuhay. Alam niyo minsan, inisip natin, paano magiging mabuti ang Diyos kung nasasaktan ako? Diba? Natatanungin natin, Lord, paano ko masabi sa sarili ko na napakabuti mo kapag ako po'y nasasaktan? Pero kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nasusukat sa ginhawa ng buhay, kundi sa Kanyang presensya kahit sa gitna ng bagyo. Kahit sa panahon natin ngayon, merong lindol, merong sunog, no? Mga kapatid, nung nakarang mga araw, ang lindol po ay nasa Visayas lang po, nasa Cebu, nasa bahagi ng Luzon, at ngayong araw, simula kahapon, simula kagabi, yung lindol ay nasa Mindanao na. Masasabi pa rin ba natin na nandun yung kabutihan ng Diyos? Ang sagot po kapatid ay oo. Naalala mo ba yung panahong halos ayaw mo nang bumangon? Kasi parang paulit-ulit na lang ang problema mo. Ganun din pong nararanasan ng karamihan sa atin, mga kapatid sa pananampalataya. Isang karanasan na minsan, ang sabi natin sa ating buhay, sabi natin sa ating sarili, Lord, bakit ganitong nangyayari? Napakabuti mo nga, pero maraming problemang dumarating. Mga kapatid, isang araw, may simpleng tao lang na umiti sa'yo, o may nag-text sa'yo na nagsabing, kumusta ka? Yun pala si Lord na yun. Dumaan sa simpleng paraan para ipaalala sa iyo na hindi kanya kinakalimutan. There is always
God who is telling us, how are you? Mga kapatid, isang totoong kwento ng buhay, yung isang driver na laging nagpapasalamat, no? May isang kwento akong gustong ibahagi sa inyo ngayong gabi, galing sa isang kapatid na taxi driver sa Manila. Tawagin po natin sa pangalang Kuya Nestor. Sabi niya, Pastor, halos wala na po akong pasahero nung pandemya. Isang gabi, wala akong kinita ni piso. Pero, nang tanungin ko kung galit ba siya sa Diyos, alam niyo yung sagot niya. Sabi niya, hindi po. Kasi kahit walang pamasahe ang taxi ko, may laman pa rin ang tiyan ng mga anak ko. At kung hindi dahil mabuti si Lord, baka sumuko na rin ako. Tingnan po ninyo kapatid, na noong panahon ng pandemya, halos lahat tayo walang kita. Halos lahat tayo wala talaga. No? As in, zero balance talaga, wala tayong kinita. Pero napakabuti ng Diyos sa buhay natin kapatid. Dahil nariyan pa rin siya na patuloy na gumagabay sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo pinabayaan kailanman. Dahil ang Diyos ay laging mabuti. Kaya sabi po sa Panaghoy, sa Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Panginoon at hindi na uubos ang kanyang awa. Bawat umaga ay bagong-bago. The blessing of the Lord is always new. It will never fade. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi laging nakikita sa saganang buhay, kundi sa pagkaroon ng lakas para magpatuloy. Kapatid, baka pagod ka na rin. Pero kung kaya mo pang huminga, ibig sabihin, may ginagawa pa ang Diyos sa buhay mo. Kaya sa oras na ito mga kapatid, pag nilayan po natin, gaano ba kabuti ang Diyos? Minsan natanong nyo ba rin sa sarili po ninyo, bakit ako pa Lord? May mga tanong tayong ayaw nating bigkasin, bakit ako pa Lord? Bakit ganitong pamilya ko? Bakit ako iniwan? Bakit nangyayari sa akin? Sobrang nating daming tanong, di ba? Sabi sa Roma 8:28, lagi po natin yung sinasabi ito mga kapatid sa pananampalataya. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang hirap maniwala minsan, pero kahit sa pagkabigo, may kabutihan. Minsan kailangan tayong masaktan para malaman nating si Lord lang pala ang tunay na hindi nang iiwan. Iiwan ka ng lahat, iiwan ka ng mundo, but then the Lord will remain in us. Kapatid, minsan tinatanggal ng Diyos ang mga bagay na gusto mo para ibigay ang mga bagay na kailangan mo. Sabi sa Hebreo 13 chapter 13 verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Diba? Napakaliwanag yung sinasabi sa Hebreo chapter 13 verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan. Try to reflect. Sabi ng Lord, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Hindi lang basta sinabi ng Lord, hindi kita iiwan eh. Sabi niya, hindi pa kita pababayaan. Kaya mga kapatid, kumapit lang po tayo sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa awit 34:8, tikman ninyo at tingnan ang kabutihan ng Panginoon. Tikman ang kabutihan ng Diyos. Naranasan mo ba kung gaano kabuti ang Diyos? Kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay hindi teorya lang, hindi kwento lang. Ito ay totoo, buhay at nararanasan ng marami kabilang ka roon. Pero kailangan mo munang tikman ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, may isa akong OFW listener dati, si Ate Lisa. Sabi niya, Pastor, gusto ko nang umuwi noon kasi sobra akong homesick. Pero isang araw, habang umiiyak ako sa aking kwarto, may verse lang akong nabasa. Ako ang iyong Panginoon, hindi kita iiwan. Ito na yon, Hebreo chapter 13 verse 5. Doon ko naramdaman, kahit malayo ako sa pamilya ko, hindi ako malayo sa Diyos. Diba? Dahil ang tunay na pamilya po natin, mga kapatid, lalong higit kapag tayo po ay OFW, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngayong gabi bago ka matulog, kapatid, o sa oras na ito, isulat mo yung 3 bagay na ipinapakita ng Diyos sa kabutihan sa linggong ito. Ipanalangin mo ang isa sa mga taong nawala ng pag-asa. At bukas pagising mo, pasalamatan mo si Lord kahit sa simpleng bagay, kahit sa paghinga mo lang. Kapatid, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Nawa mga kapatid, sa pagpatuloy po natin
sa ating pong programa sa gabing ito. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, habang tinatapos natin ang ating oras, gusto kong iwan sa inyo ito. Ang sabi po sa awit 105, chapter 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kaniyang pag-ibig ay walang hanggan at ang kaniyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi base sa kung gaano kakabait, kundi sa kung gaano siya katapat. Baka ngayon, luhaan ka pero darating ang araw, iyakan mo naman ang tuwa. Kasi ang kabutihan ng Diyos ay palaging may dulo ng pag-asa. Kapatid, salamatan natin ang Diyos sa gabing ito, sa halos 10 oras po natin na pagsama-sama. Panginoon, salamat sa oras na ito ng pagninilay. Salamat sa iyong kabutihan na hindi nagbabago. Yakapin ninyo ang bawat nakikinig, ang may sugat, ang may iniyakan, ang may pinagdadaan ng mabigat. Paalala niyo po sa amin na ang buhay ay patotoo ng inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, hanggang sa muli. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya. Ako si Pastor Sherwin, nagpapaalala, hindi ka man laging masaya, pero sa piling ng Diyos, laging may dahilan para magpasalamat. Pagpalain kayo ng Panginoon at tandaan, mabuti ang Diyos kahit kailanman. Mga kapatid, narito po ang ating unang segment at magbabalik pa rin po ang programang ito sa inyong mga podcast online.